Magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman nating pasukin ang mundo ng misteryo at kababalaghan. At sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakatanyag at nakakikilabot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino, ang tiyanak. Alamin natin ang kanyang pinagmulan, mga kwento, at ang kanyang lugar sa kultura ng Pilipinas. Ano ang tiyanak? Ang tiyanak ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Pilipino na kilala bilang isang sanggol na nag-aanyong demonyo. Ayon sa mga kwento, ang tiyanak ay espiritu ng isang sanggol na namatay bago pa mabinyagan. Sa kanyang paghahanap ng hustisya o paghihiganti, nag-aanyong sanggol ito upang makapambiktima. Ayon sa mga alamat, ang tiyanak ay nagmula sa kaluluwa ng mga sanggol na hindi nabigyan ng tamang seremonya sa kanilang kamatayan. Maaari rin itong magmula sa mga ipinagpalaglag o ipinanganak na patay. Sa ilang bahagi ng bansa, ang tiyanak ay kilala rin bilang patianak. May iba't ibang bersyon ng kwento depende sa rehiyon. Ngunit iisa ang pangunahing konsepto, ang tiyanak ay nagmumula sa kawalang hustisya na nararanasan ng isang inosenteng sanggol. Sa konteksto ng Kristyanismo, ang hindi nabibinyagang sanggol ay pinaniniwala ang hindi makakapunta sa langit, kaya't ang kanilang mga kaluluwa ay naiwan sa lupa, nagiging tiyanak upang maghanap ng hustisya o maghiganti. Ang ideyang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng binyag sa kultura at relihiyon ng mga Pilipino. Ano ba ang itsura ng isang tiyanak? Ang tiyanak ay karaniwang inilarawan bilang isang sanggol na may anyong demonyo. Mayroon itong maliliit na sungay, pulang mga mata, at matutulis na mga ngipin. Ang ilan ay nagsasabing nagiging mas malaki at mas kakilakilabot ang tiyanak habang natatakot ang kanyang biktima. Ang kanyang balat ay kadalasang kulay abuhin o itim, na may mga matang nagliliyab sa dilim. Ang tiyanak ay kilala sa kanyang pag-iyak na parang isang totoong sanggol upang makuha ang atensyon ng mga tao. Kapag may taong lumapit upang tumulong, bigla itong mag-aanyong demonyo at atakihin ang biktima. Sa ilang kwento, ang tiyanak ay nagpapalit ng anyo mula sa isang inosenteng sanggol patungo sa isang mabagsik na nilalang. Ang kanyang mga atake ay kadalasang walang dahilan kundi ang magdulot ng takot at kaguluhan. Sinasabing ang tiyanak ay may kakayahang magbagong anyo upang linlangin ang kanyang mga biktima, minsan ay nagiging mas maliit o mas malaki depende sa kanyang layunin. Maraming pamahiin at ritual ang isinagawa ng mga ninuno natin upang maiwasan o labanan ang tiyanak. Narito ang ilan sa mga karaniwang paraan ng pagtatanggol laban sa kanya. Una, pagkakaroon ng mga anting-anting. Ang mga anting-anting na gawa sa mga espesyal na bato o metal ay pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon laban sa tiyanak. Ikalawa, pag-iwas sa mga liblib na lugar sa gabi. Ang tiyanak ay karaniwang nagpapakita sa mga madidilim at liblib na lugar, kaya't mainam na umiwas sa mga ito lalo na sa gabi. Pangatlo, pagdarasal at pag-usal ng mga orasyon. Ang mga dasal at orasyon mula sa mga albularyo ay pinaniniwala ang makakapigil sa tiyanak. Panghuli, pagtatago ng mga matatalim na bagay. Ang pagkakaroon ng kutsilyo o gunting sa bulsa ay sinasabing nakakatulong upang takutin ang tiyanak. Mga kilalang kwento ng tiyanak. Una, ang tiyanak sa Laguna. Isang tanyag na kwento mula sa Laguna,
ay tungkol sa isang mag-anak na nakarinig ng iyak ng sanggol sa kagubatan. Sa kanilang paglapit, nakita nila ang isang sanggol na umiiyak sa ilalim ng isang puno. Nang subukan nila itong kunin, bigla itong naging isang tiyanak at inatake sila. Buti na lamang at nakatakbo sila pabalik sa kanilang bahay. Ikalawa, ang tiyanak sa Pampanga. Sa Pampanga naman, may kwento tungkol sa isang tiyanak na nagpapanggap bilang isang nawawalang bata. Isang gabi, narinig ng mga residente ay nang iyak ng bata sa labas ng kanilang bahay. Nang lumabas sila, nakita nila ang bata na umiiyak. Ngunit nang lapitan nila ito, bigla itong nag-anyong tiyanak at inatake sila. Sila ay nagdasal at tumakbo pabalik sa kanilang bahay upang makaligtas. Ang tiyanak ay isang popular na karakter sa iba't ibang anyo ng media sa Pilipinas. Nariyan ang mga pelikula, teleserye, at comics na nagpapakita ng kanyang mga kwento. Sa pamamagitan ng media, mas napapalapit ang bagong henerasyon sa mga alamat at mitolohiya ng ating bansa. Ang tiyanak ay madalas na lumalabas sa mga horror films at TV shows sa Pilipinas. Ang pelikulang Tiyanak noong 1988 na dinirehe ni Peke Galaga at Lor Reyes ay isa sa pinakatanyag. Dito, makikita ang tiyanak bilang isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo upang magdulot ng takot sa mga tao. Marami rin sa mga Pilipinong comics ang gumagamit ng karakter ng tiyanak. Sa mga kwentong ito, mas nalalalim ang pag-unawa sa pinagmulan at ugali ng tiyanak. Minsan ay pinapakita rin dito ang iba't ibang paraan ng pakikipaglaban sa kanya. Ang tiyanak ay isang mahalagang bahagi ng mitolohiyang Pilipino. Sa kabila ng kanyang kakilakilabot na anyo at asal, siya ay nagsisilbing paalala ng ating mga pinagmulan at ng ating kultura. Ang kanyang mga kwento ay nagpapaalala sa atin ng mga pamahiin at ritual na minana pa natin mula sa ating mga ninuno. Ang mga kwento ng tiyanak ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa buhay, hustisya, at kalikasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong mitolohiya at alamat. Hanggang sa muli! Fuck her in the